Hello mga kaguro, kumusta po? Update po tayo patungkol sa mga benepisyo na matatanggap natin ngayong unang kalahati ng taon mula sa buwan ng January hanggang sa buwan ng Hunyo. Ano-ano kaya ang mga ito? Sa ating listahan, meron tayong 6 na benepisyo na pag-uusapan. Una na nga rito ay ang salary increase na matatanggap na natin ngayong buwan ng January. Dahil kung matatandaan ay naglabas na nga ang DBM ng budget circular na kung saan ay nakalagay dito yung mga guideline at rules and regulations kung paano ito ibibigay. At ang pagtaas ng ating sahod ay ang second tranche na ng ating salary increase na nagsimula pa noong nakarang taon sa pamamagitan ng Executive Order No. 64 ng ating Pangulo na kung saan pinahihintulutan nito ang pagtaas ng sahod ng mga kawani ng gobyerno. Ang pagtaas ng ating sahod ay tinatayang nasa mahigit 6,000 pesos na hinati sa 4 na tranches. So ngayong taon, ang matatanggap nating salary increase ay nasa 1,500 pesos mahigit. Pangalawa sa ating listahan ay ang Personal Economic Relief Allowance o pera na natatanggap natin buwan-buwan. Ito ay binibigay kasabay ng ating buwan ng sahod bilang tulong pinansyal na din laban sa lumalalang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tayo ay nakakatanggap nito sa halagang 2,000 pesos bilang subsidy na din para malabanan ang lumalalang inflation. At kung matatandaan na ang huling pagtaas ng ating pera ay noong 2009 pa, mula 500 pesos at itinaas ito sa 2,000 pesos. So 16 years na rin ang nakalilipas mula nang ito ay itaas at napapanahon na rin na sana na ito ay itaas na dahil sa malaki na rin ang itinaas ng mga bilihin sa loob ng 16 na taon. Pangatlo sa ating listahan ay ang clothing allowance na ibinibigay sa atin simula sa unang araw ng buwan ng April. Ito ay binibigay taon-taon bilang pagsuporta na din sa mga kawani ng gobyerno para pambili o pampaayos ng kanilang uniforme na ginagamit nila sa araw-araw ng kanilang pagtatrabaho. Ito naman ay nagkakahalaga sa 7,000 pesos na nakasaad na rin sa Budget Circular No. 2018-1 na inilabas noon pang 2018. Pangapat ay ang mid-year bonus na natatanggap naman ng mga kawani ng gobyerno tuwing May 15 ng bawat taon. Ito ay katumbas ng ating isang buwan ng sahod. Ang bonus na ito ay binibigay sa mga government personnel bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at dedikasyon na rin sa kanilang mga trabaho at para mapalakas na din ang moral ng mga ito. At makikita sa larawan kung magkano ang matatanggap nating mid-year bonus. Depende na din kung anong salary grade kayo at anong step increment na. Panglima naman sa ating listahan ay ang matatanggap nating teaching supplies allowance o kilala din sa tinatawag nating CHOC allowance noon. Ito naman ay taunang ibinibigay sa mga public school teachers bilang pambili na din ng kagamitan sa pagtuturo. Ito ay binibigay sa pagbubukas ng panuroang taon na planong nakaschedule na ngayong buwan ng June. At kung matatandaan na nitong school year 2024 hanggang 2025, tayo ay nakatanggap nito sa halagang 5,000 pesos. Pero ngayong darating na pasukan, ito ay magiging 10,000 pesos na. Ito ay ayon na rin sa batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ang RA number 11997 o kilala din sa tinatawag nating Kabalikat sa Pagtuturo Act. Pang-anim at panghuli sa ating listahan ay ang medical allowance na ibibigay simula ngayong taon na. Ito ay taon nang ibibigay na nagkakahalaga sa 7,000 pesos. Ito ay bilang tulong na rin sa mga kawani ng gobyerno para ma-avail ang mga product na ibinibigay o binibenta ng mga iba't ibang health maintenance organization or ng mga HMO provider. Maaari naman natin itong matanggap ng either in a cash form or in an HMO type product. At ang ating agency na mismo ang bibili nito para sa atin. Magiging malaking tulong na rin ito para may mapagkukunan tayo o yung ating pamilya in case of emergency or kung tayo man ay magkakaroon ng malubhang sakit. So ayan mga kaguro, ang 6 na mga benepisyo na matatanggap natin simula ngayong buwan ng January hanggang sa buwan ng Hunyo.